Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Sunny Gatanas Adventure. Mahigit isang taon na po ang nakalipas since nang ako po ay naoperahan sa leeg sa thyroidectomy at neck dissection. That was April 25, 2023. Dahil nga po nagkaroon ako ng papillary carcinoma. And after that, na-diagnose po ako na may lymphoma at ng squamous cell carcinoma. Tatlong cancer po na magkakaiba ang nakita po sa akin. Pero isang taon na po ang nakalipas, ito po ako ngayon. Maraming pinagdaan ng gamutan, chemo, radiation, at marami ring sakit na iba pang mga lumabas. Pero hanggang ngayon, nagpapasalamat ako sa Diyos at buhay pa rin po ako sa awa at tulong ng Panginoon. Marami pong nagtatanong sa akin na mga may sakit din, may mga cancer. Tinatanong nila, sino po ba doktor nyo? Ano ininom yung gamot? Ano po ginagawa nyo? Kasi nga po, tatlo po yung cancer ko. Kakaiba. Hindi po, masasabi nating yun po ay rare. Hindi siya, kumbaga, pangkaraniwan na may sakit na cancer. Yung iba kasi karamihan, iisa lang naman yung cancer nila. Kaya ako po ay pinag-aralan pa ng mga doktor sa Bulacan para po uh, matrace nila saan po ba nanggaling yung cancer ko, bakit tatlo. Ayun. Ibig ko lang po sabihin, tatlo man po ang cancer ko, pero bakit buhay pa po ako hanggang ngayon? Kaya marami po nagtatanong sa akin. Para po ako minsan doktor na pinagtatanungan, ano ba ang ininom yung gamot? Ano ba ang kinakain nyo? Ano ginagawa ninyo? No? Sino ba ang doktor ninyo? Yung tinatanong din sa akin. Saan po kayo nagpa-opera? Marami po eh. Marami po akong ospital na pinuntahan at marami pong doktor na tumingin din po sa akin. Pero ang alam ko, kaya buhay pa po ako ngayon, sa dami po ng aking pinagdaanan, dahil binubuhay pa po ako ng Panginoon. Sapagkat siya po ang may-ari ng ating pong mga buhay. At ang alam ko pong paraan para bigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataon ng buhay, yung pong sinasabi po sa banal na kasulatan, sa Kawikaan 10:27, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan. Yung pong isang alam ko na paraan para lumaon pa yung ating kaarawan, yung ating buhay, ay yung matakot tayo sa Panginoon. At ang pagkatakot po sa Panginoon, ang kahulugan po noon sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Yun po ang alam kong pagkatakot sa Diyos, yung pagsunod sa utos po ng Diyos. Kaya kung tayo po ay natatakot sa Diyos, sumusunod sa kanyang utos, ang Panginoon nagpapalaon ng karawan sa mga natatakot po sa kanya. Yun po ang isang nakita kong dahilan kung bakit siguro lumalaon pa yung buhay ko, mahaba pa yung aking kaarawan, kasi natatakot po ako sa Diyos eh. At yung pagkatakot nga sa Diyos, yung pong pagsunod sa utos. No? Ano ba yung mga utos na yon na nagpapalao ng kaarawan na dapat nating sundin? Sa Roma 7:12, sinasabi po doon, kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Yun po yung mga kautusan po ng Diyos, ng Panginoon. Na siya pong banal at matuwid at mabuti. Yan, pagka ginagawa po natin yung mga kautusan na yan, dapat mabuti po yung ating ginagawa, hindi po masama. No? Kaya, ganun po ang gawin natin. Sumunod tayo sa utos ng Diyos. Yun po yung paggawa ng mabuti sa kanyang paningin. Para mapabuti po tayo, hindi tayo mapapasama. Ako po alam ko na
sa kalagayan ko pong ito, bagamat meron akong 3 cancer o karamdaman, paraan po ito ng Diyos para po ako ay mapabuti. Gano'n ko po siya tinitignan at nauunawaan. Kaya ipinagpapasalamat ko sa Diyos kung ito man ay sumapit sa akin dahil meron siguro siyang ibig ituro sa akin para po ako ay mapabuti. Yan po ang aking naintindihan. At ang isa pang alam ko kung bakit ako po ay nananatili pang buhay hanggang ngayon dahil po roon sa sinasabi po ng kasulatan sa Kawikaan 17:22, ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Yun ang aking isang nalalaman din na pagka masaya ang puso ay mabuting kagamutan. So gamot pala yun, yung pagiging masayahin, no, ng puso. Uh, di may gamot ka. Kaya tinatanong niyo po ako, ano pong gamot na iniinom ninyo? Ayan, isang gamot po yan. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Ano naman ang dapat mong ah, gamot na magpapasaya sa iyo sa puso mo? Ano ba'y nakapagpapasaya sa puso mo o sa puso ko? Kaya ako nagkaroon ng kagamutan. Ang nagpapasaya po sa puso ko na itinuturing kong mabuting kagamutan, yung sinasabi po sa awit sa 1 at 2, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Yun po. Yung kasayahan na mabuting kagamutan, yun po yung kasayahan sa kautusan ng Panginoon. Ako doon po ako masaya sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon na pagka yun po ay nagagawa ko, salamat sa Diyos, nagkaroon ako ng pagkakataon na makasunod sa utos. No? Makagawa ng utos. Napakalaking bagay po nun. No? Kaya yun ang isang sikretong masasabi ko para magkaroon tayo sa mga may karamdaman ng mabuting kagamutan, yung masayang puso po. Yan. At yung kasayahan na yun, yung sa kautusan ng Panginoon. Halimbawa, yung pag-awit sa Panginoon, yung pagpuri sa Panginoon, pagsunod sa kautusan ng Panginoon, yun lang po pag-awit. Nakakasaya po ng puso yun eh. Kaya po ako isang libangan ko, gumawa ng awit sa akin pong kalagayan, karamdaman. Susulat po ako ng mga awitin, bagaman di naman talaga ako composer. Pero yun po isang naging libangan ko at naging kasiyahan ng aking puso. Kaya sa mga uh, gusto niyo po na lumaon pa yung buhay natin, kumbaga, basta yung lumaon na mabuting kaarawan, no? At kung tayo naman yung pagpahingahin, ay no question, hanggang doon talaga yung buhay natin na pinahintulot ng Diyos, di hanggang doon na lang. Pero mahalaga, masaya tayo. Yan. Patuloy tayong pumuri, umawit po sa Diyos. Ako po, may mga sinulat po akong mga awit, mapapanood niyo po yan o mapapakinggan sa Spotify. No? I-search nyo lang po, Liserio Catan. Nandun po yung mga ilang awitin na aking po isinulat. Yan po siguro yung maiiwan ko pag ako po ay nawala. Yung mga awitin po na yan. At ako po, ang isa sa naging inspirasyon ko naman sa pagsulat ng awit na aking hinahangaan, si Kuya Daniel Rason. Kaya yung mga isinulat niyang mga awitin, napakaganda. Talaga namang may dalang espiritu, maantig ka. No, kagaya nung sinulat niyang nariyan pa rin yung pong ang pag-ibig na nananatili, magwawagi, napakarami, no? Ayun, ang gaganda po nun. Huwag natin kakalimutan yan, yung KBR Music. Pakinggan po natin sa Spotify din po yan o Spotify. Ganyan po. At ako po ay meron ding mga, hanggang ngayon, meron pa rin po kung ginagawang mga letra ng mga awitin para po sa aking kalagayan. Ewan ko po kung may lalabas, kung kailan.
patungkol po sa aking kalagayan na may karamdaman. Para sa mga kagaya ko naman na mga may sakit, huwag po tayong mawalan ng pag-asa at masira ang ating mga kalooban. Kaya po ako, ito po yung isa sa mga isinulat ko na mga huling awitin na para sa akin, ito po ang aking nararamdaman. Sabi ko po sa letra ng awit na ito, ako ay mayroong karamdaman na malapit sa kamatayan, mahirap, masakit ang pakiramdam. May mga sandali ibig ng lumisan. Ngunit palaging nasa isip, pag-ibig ng Ama sa Langit. Alam niya mabuti para sa akin, mamatay o gumaling, ngalan niya'y sasampahin. Ito man ay pagsubok o parusa ang sinapit, magpapatuloy ako at laging magpipilit. Matapos ko aking takbo, sa dulo ay makamit ang iyong paraiso na walang dusat sakit. Salamat sa iyo, Ama, sa bigay mong unawa. Panatag ang aking puso, isip ay payapa. Turong nagbibigay lakas, kahit pa magpahinga. Masayang tatanggapin, basta't ikaw ay kapiling. Ang kawawa, yaong walang karamdaman. Ngunit di naunawa ang Diyos ng kabutihan. Nabubuhay sa masama at puno ng kasakiman na ang hantungan ay pangalawang kamatayan. Kung ito ang paraan ng aking kaligtasan, mangyari ang kalooban mo, purihin ka, magpakailanman. Yan po yung awiting aking sinulat para po sa aking galagay na may karamdaman. Na ang pag-asa ko, ang Diyos. No? At alam niya pinakamabuti sa akin. Kaya panatag po ako, meron akong peace. Kung hanggang sa naaabot, bahala po ang Diyos. Bahala na po siya. At ang isang malaki factor na siguro kaya pinahahaba pa ng Diyos ng kaunti, ang buhay ko, dinudugtungan niya pa yung pananalangin ng ating mga kapwa-tao, ng ating mga kapatid sa MCGI. Dahil yung panalangin, napakalaki ng nagagawa po nun. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nanalangin para po sa akin. Ang totoo, ito po, aaminin ko sa inyong katotohanan, wala po akong kinausap na kahit na sino na sinabihan na ipanalangin mo ko. Wala po. Pero overwhelming ang mga messages sa akin na marami silang nananalangin. Salamat po sa inyong kabutihang loob, sa inyong awa, sa inyong pagmamahal. Gantihin nawa kayo ng Panginoon. Ako naman po kasi ang panalangin ko nung una, bahala ka na po, Panginoon, kung hanggang saan maaabot, ikaw nakakaalam. Ganun po ang aking kahilingan dahil ang tiwala ko ang Diyos ang pinakamabuti. Ganun po. Yun po ang nakita kong mga factor na bakit hanggang ngayon ay buhay pa po ako. At ang isa pa, kagaya ng sinabi ni Kristo, pinagaling ka ng pananampalataya mo. So yun po palang pananampalataya, nakapagpapagaling. No? Kaya yung pananampalataya sa Diyos, huwag nating aalisin ano man ang mangyari. Yun po ang masasabi ko sa lahat ng mga nagtatanong po sa akin kung ano po mga ginagawa ko. So huwag tayo magpabaya sa utos ng Diyos, patuloy natin gawin. Makinig tayo ng mga katwiran. Ako sa awa at tulong ng Panginoon, tuloy-tuloy naman po akong nakikinig. Wala po akong natatandaan na hindi ko dinaluhan ng mga pag-aaral sa pagkakatipo ng mga salita ng Diyos kahit po ako may sakit o may karamdaman. Ganun po. Kaya yun po may papayo ko sa mga kinakain po kasi dapat po talaga restricted tayo pero hindi ko po masabing uh, talagang 100% pure yung kinakain ko ay hindi ako nakakakain ng bawal.
Hindi po eh. Pero nag-iingat din po talaga ako. At marami din po akong iniinom na mga gamot at iba't ibang mga pamamaraan na po pwedeng makatulong ng mga sinasuggest ng mga nakakaalam, mga expert. No? Eh, sinusunod ko po naman lahat yon sa abot ng aking makakaya't magagawa. Pero siyempre, una sa lahat, yung pagtitiwala sa Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at nakinig sa Sanigatan sa Adventure. Magandang araw po sa inyo lahat.